10 araw bago ang halalan 2025, walang humpay ang paalala ng Commission on Elections sa mga kandidato, partido at maging supporters na magtatangkang mag-vote buying. Simula na rin ngayong araw ang total ban sa pamimigay ng lahat ng uri ng ayuda, maliban na lang sa burial at medical assistance. Ang balitang ito ni Naomi Almojano. 10 araw bago ang pinakahihintay na midterm elections, patuloy ang pagsita at paalala ng Commission on Elections sa mga kandidato at publiko na bibili at magbebenta ng mga boto. Ayon sa komisyon, iba-iba na ang pamamaraan ng pamimili ng boto ng mga kandidato o supporters ngayon. Pero gayunpaman, kanila pa rin itong ikokonsiderang vote buying dahil ginawa ito sa kasagsagan ng eleksyon. Nagagala ka, nag-iikot ka isang araw bago mag-eleksyon sa isang barangay. May dala-dala kang ibang eleksyon paraphernalia, sample ballots, pero nahulihan ka rin ng indelible ink. Ipipresume ka namin na engage sa vote buying. Nasa kandidato na aniya kung paano ipaliliwanag ito at patutunayang hindi sila namimili ng boto. Ayon pa sa komisyon, dahil ilang araw na lang botohan na, mas tataas pa ang bilang ng mga kandidatong susubok na mamili ng boto. Yung nakikita niyo pong mga halimbawa ng pamimili ng boto sa kasalukuyan, pasimula pa lang yan. Ang pamimili ng boto tataas 3 araw bago mag-eleksyon. Tandaan niyo po yan. Dagdag pa ni Garcia, sa kasalukuyan wala pa silang natatanggap na report ng vote buying gamit ang anumang klase ng electronic wallet o e-wallet apps. Kaugnay nga niyan, simula na rin ngayong Biyernes ang total ban sa lahat ng klase ng ayuda, kabilang na ang pagbebenta ng 20 pesos kada kilo na bigas. Abuse of state resources ang kahaharapin ng sinumang lalabag dito at maaaring madiskwalipika o kasuhan ng election offense. Samantala, umarangkada na ngayong Biyernes ang final testing and sealing ng mga automated counting machine na gagamitin sa Mayo 12. Isa ang Pateros Elementary School sa pinagdausan nito na pinangunahan din ni Chairman Garcia. Ang purpose nitong final testing and sealing ay siguraduhin na ang mga makina ay gumagana ng tama, ang mga balota ay tinatanggap ng makina, ang mga makina ay tumutugma sa mismong balota kapag manually counted. At the same time, makikita rin kung yung mga balota ay tamang na imprenta. Ayon sa komisyon, so far so good ang unang araw ng final testing and sealing dahil walang aberyang naitala. Magtatagal hanggang Mayo 7 ang final testing and sealing ng mga makina at balota. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano.